Mga kababayan, handa na ba kayong sumama sa isang nakakakilabot na paglalakbay kasama si Micaela at ang kanyang misteryosong kaibigan sa gitna ng gabi? Sa bawat pag-click ng mouse at pag-ilaw ng screen, may nakatagong kwento ng sakit at paghihiganti na naghihintay na mabunyag. Huwag palampasin ang pagtuklas kung paano ang isang tikbalang na nagngangalang Tala ay magiging susi sa pagbabago ng buhay ni Micaela. Makakaramdam kayo ng kilabot at pagtataka sa bawat twist at turn ng kanilang kwento, kaya't siguraduhin nakasubaybay hanggang sa huling sandali. Sa gitna ng mataas at modernong kondominium sa Bonifacio Global City, nakaupo si Micaela sa harap ng kanyang computer. Freelance graphic designer siya, at ang bawat pag-click ng mouse at pag-ilaw ng screen ay tila sumasabay sa ritmo ng kanyang nag-iisang buhay. Tahimik ang gabi, ngunit sa kanyang isipan maingay ang mga alaala. Biglang isang masakit na alaala ang sumagi sa kanyang isipan. Naalala niya ang kanyang ama si Armando, na lasing at galit na sumisigaw sa kanya. Parang kahapon lang nangyari ang lahat. Ang bawat salita ni Armando ay parang palaso na tumatama sa kanyang puso. Bumalik ang eksena sa kusina kung saan si Lourdes, ang kanyang ina, ay walang imik na nagluluto. Binabaliwala niya ang sigawan sa pagitan ni Armando at Micaela. Ang mga mata ni Lourdes ay parang bato, walang bakas ng simpatiya o pag-aalala. Sa paaralan naman, hindi rin naging madali ang buhay ni Micaela. Naalala niya si Trisha, ang sikat at mapang-api niyang kaklase, na kasama ang kanyang barkada, ay tahasang pinapahiya siya sa harap ng maraming estudyante. Ang mga tawanan at pangungutya ay parang mga tinik na tumatagos sa kanyang kaluluwa. Habang lumalalim ang gabi, nagpasya si Micaela na iwanan ang lahat ng sakit na ito. Ano kaya ang mangyayari sa kanya sa dilim ng gubat? Sa ilalim ng mabigat na kadiliman, dali-daling lumabas si Micaela ng kanyang kondominium. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis, puno ng desperasyon at pagmamadali. Tila ba may hinahabol o tinatakasan. Habang naglalakad siya sa Lamesa Eco Park, ang mga tunog ng kalikasan ay biglang napalitan ng isang nakakatakot na yabag at hininga ng isang nilalang na hindi pangkaraniwan. Ang hangin ay tila humihigpit sa paligid niya at ang bawat hakbang ay nagiging mas mabigat. Sa isang madilim na bahagi ng kagubatan, isang malaking tikbalang ang biglang lumitaw. Ang mga mata nito'y nag-aalab, puno ng panganib, ngunit sa likod ng takot, may isang kislap ng pag-unawa. Hindi pangkaraniwan ang nilalang na ito at mukhang may itinatagong lihim. Sa isang hindi inaasahang sandali ng panganib, kung saan si Micaela ay muntik ng mahulog sa isang malalim na bangin, ang tikbalang na pinangalanan niyang Tala ay mabilis na kumilos at iniligtas siya. Ang kanilang mga matay nagtama at sa isang iglap may nabuong hindi maipaliwanag na koneksyon sa pagitan nila. Ano kayang misteryo ang bumabalot sa pagkakaibigang ito? At paano kaya ito magbabago sa buhay ni Micaela? Ang susunod na kabanata ay magdadala sa atin sa mas malalim na tensyon at dilim sa buhay niya. Pagbalik ni Micaela sa kanyang kondominium, ramdam na ramdam ang tensyon sa loob ng tahanan. Para bang ang mga dingding ay sumisigaw ng mga hinanakit at galit na matagal nang kinikimkim. Hindi maipinta ang mukha ni Armando habang si Lourdes, na nanatiling tahimik, ay parang estatwang nakatunganga lang sa isang sulok. Biglang sumiklab ang isang mainit na komprontasyon sa pagitan ni Micaela at ng kanyang ama. Ang sigawan nila ay umaalingaw-ngaw sa buong unit, puno ng sakit at puot. Si Lourdes, sa kabila ng ingay at tensyon, ay tila walang naririnig, walang nakikita.
Sa gitna ng sigalot, isang malakas na hangin ang biglang pumasok sa silid. Walang ano-ano, lumitaw mula sa dilim si Tala sa anyo ng isang malaking anino. Sa isang iglap, nakahandusay na sina Armando at Lourdes sa sahig. Walang buhay, ang kanilang mga matay nakatitig sa kawalan. Si Tala tahimik na nakatayo sa tabi ni Micaela, parang wala lang nangyari. Ano kaya ang susunod na mangyayari ngayong si Micaela at Tala ay magkasama sa isang madilim na landas? Abangan ang kanilang paglalakbay ng paghihiganti. Sa mga sumunod na araw, puno ng determinasyon at galit ang mga mata ni Micaela at Tala habang pinaplano nila ang kanilang paghihiganti. Bawat pangalan sa listahan ni Micaela ay may kwento ng kalupitan na dapat pagbayaran. Gamit ang kakayahan ni Tala na magpalit anyo, nag-aabang sila sa dilim, handa sa kanilang susunod na hakbang. Isa-isa nilang hinanap ang mga taong nagmalupit kay Micaela, kabilang na si Tricia na natagpuan nila sa isang eksklusibong party sa BGC. Habang isinasagawa nila ang bawat paghihiganti, nasaksihan ni Micaela ang mga bagay na hindi niya maipaliwanag. Ang kapangyarihan ni Tala na tila lumalampas sa kanyang mga inaakala. Ang kanilang pagiging malapit ay lalo pang tumibay, ngunit kasabay nito, ang puso ni Micaela ay unti-unting nilamon ng kadiliman at ang kanyang mga ngiti ay napalitan na ng walang emosyong ekspresyon. Habang lumalalim ang gabi, ano pa kayang misteryo ang kanilang matutuklasan? At hanggang saan hahantong ang pagdilim ng puso ni Micaela? Maghanda sa mas nakakakilabot na mga kaganapan na tiyak magpapabilis ng iyong pulso. Pagmulat ng mata ni Micaela isang umagang kulimlim, ang katahimikan sa kanyang silid ay nakabibingi. Wala na si Tala, ang misteryosong kaibigan na nagbigay sa kanya ng lakas at proteksyon. Ang kanyang kwarto na dati puno ng mahiwagang presensya, ngayon ay tila ordinaryong espasyo na lamang. Nagtataka at nalulumbay. Hinanap niya sa bawat sulok, ngunit ni anino ni Tala ay hindi matagpuan. Di nagtagal, dumating ang mga pulis at mga investigador, dala ang kanilang mga tanong at pagdududa. Nang tanungin si Micaela, kalmado niyang sinabi na isang aswang ang may kagagawa ng lahat. Ang kanyang boses matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan ay nagpinta ng larawan ng isang nilalang mula sa mga alamat. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang mas malalim pa ang katotohanan. Walang ebidensyang iniwan si Tala, walang bakas, walang pahiwatig. Ang mga kwento lamang ni Micaela ang nagbigay kulay sa mga pangyayari. Ngunit ang mga awtoridad, pati na rin ang mga usisero, ay nalilito at hindi makapaniwala. Anong lihim ang itinatago ng kanyang mga mata? Sa bawat sulyap at titig, bakas ang isang misteryo na hindi niya kayang ibunyag. Ang mga tao'y naiwan sa takot at pagtataka, subalit si Micaela lamang ang may hawak ng susi sa tunay na nangyari. Ang misteryo ng kanyang nakaraan at ang alaala ni Tala ay nakaukit na sa kanyang pagkatao, isang selyadong libro na walang ibang makakabasa. Sa kabila ng lahat, ipinagpatuloy ni Micaela ang kanyang buhay bilang isang freelance graphic designer. Sa bawat pindot sa keyboard, sa bawat guhit ng mouse, ang alaala ni Tala ay parang aninong hindi maalis-alis. Sa bawat disenyo, may bakas ng kanyang lihim na kaibigan, isang presensyang hindi na maaring magbalik ngunit mananatiling bahagi ng kanyang pagkatao magpakailanman. Sa huli, natutunan ni Micaela na ang paghihiganti ay hindi nagdudulot ng tunay na kapayapaan, kundi isang mas malalim na dilim sa puso. Maraming salamat mga ka-Creepy Pinoy sa pakikinig. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na akong makasama kayo sa susunod na upload. At tandaan, sa bawat click at scroll, baka kasama mo na si Tala. Sa likod mo, nagmamasid. Mag-ingat at hanggang sa muli, mga kaibigan.